kamakina. So October 28 Saturday, gagawa tayo ngayon ng BF Homes loop. So itong loop na to, kung i-measure ko sa Google Map, nasa almost 20 kilometers. So actually 20 kilometers talaga siya. So ang gagawin natin dito yung natawag na gate to gate loop. So lahat ng gates ng loob ng BF Homes iikutin natin. So ang gagawin ko nga ngayon, padyak lang. So ayan o, kita nyo, bike ko walang daya, walang makina yan. Padyak, single speed, coaster brake. So kumbaga ang gagawin natin ngayon, chill ride lang. So magiging kilometer zero natin, ito kung kita nyo, yung Casa Aguilar. Yan, events place dito sa loob ng BF Homes. So yan ang gagamitin natin bike. So tara, chill ride lang kasi single speed. Ayan, start na tayo ng Strava kung makikita. Ayan, start na tayo. So yung unang gate na pupuntahan natin, yung Southland Gate. So dito lang yan sa Tropical Avenue. Then liliko tayo doon sa may kanto ng Mama Luz. Siyempre ang goal natin ngayon, baka more than one loop tayo. Kasi isang loop 20 kilometers. Kung makadalawa tayo 40, kung makatatlo 60, apat 80, makalima century. Siyempre kung kaya pa lang lagpasan ng 5, di okay. Pero tignan natin kung kakayanin. Siyempre itong dala kong bike, single speed lang to. Tapos ano pa, well ano lang to, kumbaga tong bike na to pang chill ride lang. Pwede naman ako gumamit ng ibang bike ko, yung Turn, yung aking 29er, or yung folding bike. Pero kasi maganda yung may basehan kung ano yung kung ilang oras yung biyahe. Kunyari ito gamit ko sa 20 kilometers, gaano katagal. Kaya malalaman natin sa Strava yan. So ito na yung kanto ng Mama Luz. Ito na yung palabas ng Southland. So kakanan tayo rito. So itong loop na to, hindi lang patag to, almostly patag. Pero mamaya may mga dadaanan tayong banayad na ahon, banayad na lusong. Tapos merong isang matinding ahon, siguro mga sa 5 to 6 or 7%. Nakita nyo na yun sa mga dating vlog ko, yung tinetesting ko yung BMX ko na may makina, yung inahon ko dati sa loob. So tatry natin ahunin yung gamit ng cruiser. Oh, good luck po. Single speed. So ito na, approaching na yung gate. So ang gagawin natin, mag-u-turn tayo rito. So babalik tayo. So ang next gate na pupuntahan natin, Concha Cruz. So medyo malayo-layo dito yun. Saka yung daan doon, banayad na ahon. Again, pagdating ulit sa may kanto ng Mama Luz, kakanan tayo. Ayan, so lusong. So approaching na tayo sa kanto ng Mama Luz, kakanan na tayo. So lahat ng lusong dito, take advantage ko na para may pahinga rin. Kasi ang goal lang naman natin dahil makakover ng distance. Ayan, so nandito tayo sa Tropical Avenue, yung sa may Horse Ranch. Ride lang. Ayun, ang daya. Ang makina yan. Padyak yan. Sorry nga pala doon sa mga naingayin sa bike ko sa Repal. Pero sa totoo lang, nag-testing lang ako nun. Saka yun lang talaga ang free time ko. So nataon lang talaga may ride si Naunan. So kung mapapansin niyo itong bike ko, walang brake lever. Kasi ang preno nito
booster brake. Single speed. Tapos ang gear ratio ko 44 teeth, saka 20 teeth. Magaan naman. Pwede na, pambalancing ride na. So, dito tayo sa kanto ng Manila, ay, Montessori de Manila. Tapos kaliwa tayo sa may gatehouse. So again, tong kalin na to medyo ahon to. Medyo effort. Morning. Para sa Tapos dito pagdating sa stoplight, kakanan tayo. Ayun o, nakakanan na tayo. So ito na yung Concha Cruz road. Dito sa Portland BF, marami dito nagbebenta ng mga halaman. Teka, pakita ko. Ayun. Marami dito nagbebenta ng mga halaman, paso, mga bulaklak, pang bahay lang. Ay pa mga kailangan pang landscaping yan, mga ganyan, mga bricks, mga limestone. Yan. Dito yan sa Concha Cruz. Ayan o. Ang masasabi kong disadvantage dito sa BF Homes 2, ay madaming kotse. Kung tutuusin, weekend ngayon, long weekend. Actually, in-expect ko nga dapat mas konti ang kotse ngayon kasi syempre yung mga tao nasa probinsya na. Kahit pa paano, may significant pa rin number kotse pa rin sa daan. Pero not as worst kung weekday. So, kung gagawin nyo to, maganda gawin nyo Sunday. Kasi most likely konti ang kotse sa daan, or long weekend or holiday. Kasi ang experience ko pagka long weekend or holiday, talagang mas konti ang kotse kasi mga tao nasa ibang lugar. Pero ngayon, hindi ko alam, medyo marami-rami pa rin. So nandito na tayo sa Concha Cruz. Yung mahabang ahon to actually. Mga banayad lang to, 1 to 2%. Siguro mga higit 2 kilometro, 3 kilometro to. Pero saglit lang. Ang masaya dito yung pabalik kasi palusong. Medyo dama ko na yung kasi nga single speed, diba? Ang init pa. Yun lang, sabi ko lang, daming kotse. Tapos nagkakataon may mga pumaparada pa rito. So ingat lang. Kung dito pa lang, hingal na ako. Ano pa kayo mamaya doon sa Metro na merong matinding ahon dun eh. Tapos ito pandala ko. Malamang sa malamang tutukod ako dun. So malapit na tayo sa gate. Medyo patindi rin ang ahon dito. Dami rin nagbabike dito. Yung mga yan galing Pilinbes yun, natangari. Yan, 5 kilometers 22 minutes. 5 kilometers pa lang yun. Grabe. So dito tayo, approaching na tayo ng gate. Dito pag nag-U-turn ta, ingat lang kasi ang daming dumadaang kotse dito, papasok, palabas. Yun, so naka-U-turn tayo. Medyo alanganin ang kasi ang bibilis sa mga kotse saka ng mga tricycle. So pabalik na tayo. Sunod na gate is yung Paalabang Hills. So kagandahan sa part na to, lusong, makakapahinga tayo. So yan ang sinasabi ko, yan ang daming kotse. And to think, long weekend na. So dapat konti lang ang sasakyan ngayon. So yan sa mga curious kung paano gumana ang preno ng bike na to, binaback pedal to. So yan, binaback pedal.
So back pedal mo yan, yan, titigil. Ngayon, paano ba gamitin talaga to? Disclaimer lang, disclaimer lang, hindi ako expert pagdating sa coaster brake. So, experience lang. Ang coaster brake, medyo matagal ko na ginagamit to. Actually, sa mga motorized bike ko, ito ginagamit ko. So, isipin nyo yun, mas mabilis yun. Pero, ano, kumakagat pa rin. So, ang coaster brake na gamit kong brand, High Stop. Sa experience ko, maganda ang High Stop. Though di pa ako nakatry ng ibang brand other than Shimano. Yung Shimano, medyo mahina yun. Ano yun eh, bumabaloktot yung brake arm nun. Yung nakakabit sa may hub sa likod. Itong High Stop, matibay. So paano ba? Ang diskarte sa coaster brake kasi, yung dominant foot mo. Ako, example lang, dominant foot ko yung kanan ko. Yun yung pinupush down ko. So usually ang posisyon ng pag-brake ng coaster brake, yung non-dominant foot mo naka-abante, parang ganyan. Tapos pag pepreno ka, press down sa right. Yan, may tigil siya, diba? So may mga diskarte to. So kunyari example sa traffic, kailangan mo mag-brake. Tapos kailangan mong agad isampa yung paa mo. Ginagawa ko, yan, nakataas yung dominant foot ko, tapos yung non-dominant foot na nasa baba. So pag magpapreno ako, kunyari, let's say magsastop ako dito sa house, so press down ko yan. Yan dito. Wow! So usually naman pag start ka, yung dominant foot mo, yung pedal position nasa tuhog lang. So mga fixie riders alam to yung gantong diskarte. Yan. So pag nakakaganyan kasi mas madali makakuha ng buwela yan, makakapadyak ka. Ayan, yan yung diskarte ko sa coaster brake. Although syempre pag coaster brake ang gamit mo, kailangan matindi ang ang anticipation mo dyan. Kasi hindi naman yung katulad ng, kahit nga hindi katulad ng ng V-brake yan or disc brake na instant ang tigil. So kailangan may konting distansya ka pa bago mag-stop. So kailangan talaga anticipation. Yun lang. So tara, tuloy tayo. So yun nga, next gate natin sa may Tirona na, yung papuntang Alabang Hills. So again, pagdating dito sa dulo ng Concha Cruz, sa stoplight, kakanan tayo. Ayan. Ang gusto ko lang kasi sa ganitong setup na coaster brake, malinis tignan yung brake bike. Walang lever, walang cable. Simple lang. So ito na yung approaching, yung stoplight. So ang kanto nito ay Elizalde. So kakanan tayo dyan. So after na next stoplight, kanan ulit sa Aguirre. Ito talaga disadvantage ng BF loops, ng BF Homes loop. Traffic, dami kotse. Minsan walang bigayan yung mga yan, kaya doble ingat lang. Again, approaching na sa susunod na stoplight. Then mag-right tayo sa Aguirre. Medyo ahon to. No, nakakanan na tayo doon sa stoplight. Ito na, Aguirre na to, yung pinaka main avenue ng BF Homes. Mamaya tatakakin natin itong buong Aguirre after ng Elizalde Gate. Actually after pala ng Aguirre Gate, tatakakin natin ito, tapos mag-side trip tayo sa Elizalde Gate mamaya. So again, pag may stoplight, kakanan tayo. Tong part na to, medyo ahon to. So maganda to sa ruta na to. Mostly lang dadaanan natin asfalto. So una-una, hindi ganun katindi yung rolling resistance. So, kahit single speed, kahit ahon, kahit pa paano magaan compare sa sementadong daan. Ahon na to ulit. So yun nga, so sabi ko nga, yung BF Homes loop hindi ito patag lang. So may mga ahon, lusong. Yan. Ayan.
Approaching tayo ng stoplight. Kakanan tayo dyan. So itong part na to medyo palusong to. Then mamaya ahon ulit, then lusong, U-turn, then matinding ahon. Hopefully makaahon tayo doon. Kung hindi, di tukod. Diba? Walang pilitan. Single speed to eh. Hindi naman tayo malakas. Ayan, so to ahon to ulit. Then dun may matinding lusong dun. Then after nun yung gate, U-turn, then ahon. Ito yung pinakamahirap na part ng BF loop. So pag palusong at gagamit ka ng coaster brake, huwag nyong bababad. Pitik-pitik lang. Kasi eventually babagal naman talaga yung takbo nyo eh. Pero huwag nyo ibababad yan kasi pwedeng uminit yung coaster brake nyo kahit may girasa sa loob yan. Yan, so ito na, approaching na yung Alabang Hills Gate. U-turn tayo doon, then balik. Good luck talaga sa ahon. Ito pa lang eh. So it's either tutukod ako or tatayuan ko to. So dito tayo iikot. Okay. Return. Ayan, kita nyo, walang daya ah. So babay lang tayo rito. Kasi talaga medyo matindi to. Siguro tansya ko dito mga 6 siguro to. So most likely tatayuan ko to mamaya. Dito ako hahawak. Ayan, effort lang. Ayan. Sana di ako maputulan ng kadena. Kasi nangyari na sa akin yun dati. Hindi, lakad pa uwi. Uy, akalain mo naahon ko. Okay, hindi ko in-expect yun. Akala ko tutukod ako dun. Although kinaya naman, pero buti na lang di siya ganun kahaba. Kasi kung mahaba yun, wala, good luck. Tulak ako dun. Yun na, medyo hingal ako. Kagandahan ngayon dito sa part na to, lusong. So yan, nakakapahinga ako. Mamaya after ng Elizalde Gate, water break muna tayo. Medyo may kainitan ngayon ah. Hindi makulimlim eh. Lusong. Ganito lusong lang, okay na. Sarap. Kaganda lang din dito sa cruiser bike ko na to. Komportable siya. So walang sumasakit sa mga likod ko, sa braso ko. Siyempre yung legs. Eh siyempre pumapadyak naman ako eh. So okay lang yun. Pero at least hindi siya nakakalaspag kahit papaano. Saka upright ang position niya. Yun lang talaga ang disadvantage ng cruiser. Mabagal siya. Unang-una single speed. So pang chill ride lang. Hindi to pang long ride. Ako lang yung siraulong gumagawa ng long ride gamit ang cruiser bike. Ayan na. So approaching na tayo ng stoplight. So dito kakanan tayo. Then pagdating sa may gate, U-turn ulit. Then balik tayo na Aguirre Road. Dito sa part na to medyo alanganin mag U-turn. So tingnan natin kung paano magagawa natin. So yun, pumasya na tayo sa kaliwa. Kasi pagdating dito sa kanto, U-turn tayo. Ayun ang problema, dami kasing kotse. So dito mag U-turn tayo. Yan, alang. Gusto tayo mag U-turn. Alanganin. Ayan. So yun na. Ayun, nadaanan na natin yung Aguirre Gate. Malapit lang yan sa kanto ng ng Tirona. So ito, ahon tayo ulit. Pero ano to, panahid na ahon lang to. Kaya chill lang.
kilometers, 45 minutes. Patansya ko matatapos tayo ng 1.5 hours sa isang loop lang. Suabe. So ito na, no? Yung stoplight. Again, kakanan tayo. So yun lagi, pansinin yung trend natin, no? Lagi tayong kumakanan pagdating sa stoplight. Ano lang tayo, kumakaliwa lang tayo pag nag-u-turn. Okay, so next gate na approach natin, Elizalde Gate. So ito, approaching na tayo ng Elizalde Gate. Pagdating sa gate, u-turn lang. Then bakit tayo ulit dito. The next naman sa Lopez Gate, which is malayo-layo dito, mga more than almost 4 kilometers from here siguro yun. So sa part na to, kakaliwa ako dito. Dito ako ikot kasi alanganin dito eh. Ikot lang tayo. Uy, lumot! Ito, Elizalde, Ahon, Lusong, Ahon dito. Malahid lang naman. So again, pagdating sa stoplight, kanan, as usual. So itong part ng Aguirre na to, mula dun sa kanto hanggang sa simbahan, manahid na lusong to. So makakapahinga tayo rito. Rolling lang tayo. Actually medyo napagod ako dun sa Ahon kanina. Okay, ngayon anong advantage ng BF Home Loops? Ang BF Home Loop, anong advantage? Pag napadpad ka dito sa Aguirre, ang daming kainan dito. Sawa ka sa kainan dito. Although kasi maaga pa, kaya sarado pa yung iba. Pero kung sakaling kunyari, maabutan ka ng lunch o kahit sa gabi, diba? Dami kainan dito. Diyan. Basta itong buong haba ng Aguirre na to, hindi ka magugutom dito kung may budget ka. Siyempre kung taga BF Homes ka at ayaw mo gumastos, edi pwede ka naman umuwi. Gusto ka muna mag lunch, pahinga, then after a few minutes larga ulit sa loop. So yun ang advantage ng BF Home Loops. Ito na yung part na maraming kainan. May mga grocery store pa. Gusto kong bumili ng refreshments. Yan. Sinangag Express yan. Diyan. Diba? Yan, Sanggupsal. Yan ang kagandaan dito sa BF Homes Loop. So ano to? Ito na yung kahabaan ng Aguirre. Dito pag Friday ng gabi, traffic dito, daming tao. Dami kasing kumakain dito eh. So pagdating dito sa presentation of the Child Jesus Parish, dito na nagsisimula yung banayad na ahon lang naman hanggang sa kanto ng El Grande. So madadaanan din natin yung Veloton, yung aking favorite bike shop dito. So approaching na tayo ng stoplight. So ito yung bike shop. Ayan o, malaki tayo sa labas. Kuya Ton, si Franz, si Ben. Ayan ang mga malulupit na stop ng Veloton. Ayan o. Sir, gabi mo, ingat. So again, approaching stoplight, kanan. So ang next gate natin, Lopez Gate. Itong part na to, palusong to. Yung pabalik ang medyo mapapalaban tayo. Ay, para sa akin ito yung medyo alanganin na part kasi maraming kotse dito. Yung mga lumalabas papunta Sukat. So medyo traffic dito sa dulo. Madalas traffic. Kasi nag-iipon sa may stoplight ng Sukat sa Lopez. So dito, ingat lang as usual. Lagi lang sa gilid. And again, weekend ngayon pero marami pa rin tao. Marong timing ata ako, dapat Lunes ako nagganito eh. So
So ito na, palapit na tayo sa gate. So palpasin niya, medyo bumibigat ang traffic. So ito na, approaching na tayo sa gate. So dito tayo, U-turn tayo dito. Saan? Yan. Pabalik. Ito na, so ito medyo ano to, panayad na ahon na to. Kaya lang sa pag-ahon, pag single speed, kung hindi ka naman nagmamadali, wala, pacing lang talaga. Ako hindi ko pinapwersa eh, kasi papagod ako. Saka syempre yung gearing ko masyado mababa rin, I mean pang balance eh. So pagka kunwari pinwersa ko to, pagod agad ako sigurado. Kaya ngayon sa mga lusong hindi ko na pinapadyakan eh. Siyempre, nako-conserve ako ng energy kasi ang goal ko talaga, baka more than man na loop ako. So, ano to, mostly ano to, endurance to. Pagdating dito sa stoplight, kakanan tayo. Wala nang gate dito. Although, may gate pala, yung sa Elysium. Although hindi to considered main gate na BF, lang, parang may extra distance na ako makover. Tapos mamaya stop tayo dito sa Luigi's. Wow na ako. So yan, pahinga muna tayo. Pagod ako Ano natin? Ano na ba to? 1 hour, 17 kilometers. Ano na-cover natin? Hindi pa ako tapos sa loop papahinga lang ako. Walang daya, walang makina. So yun nakapahinga na tayo. Again, stoplight, kanan ulit tayo. So dito, kanto ng El Grande at Tropical, kanan ulit. Tapos ang next gate na tutukan natin yung Southland Gate o yung Naga Gate pala, sorry. So medyo ano to, may maikling ahon lang na Panaya, then Lusong. So yun kita nyo, Casa Aguilar Events Place, ayun yung kilometer 0 natin. Pero hindi tayo mag-stop dyan kasi dediretsuhin pa natin to hanggang sa maabot yung Naga Gate. Ikot, then balik dyan. Hopefully naka 20 kilometers tayo. Tingnan natin mamaya sa Strava. At yun nga makulimlim dun. Sana umabot dito pero sana huwag lang din umulan. Masarap na ride to mamaya kung ganyan kalilim. So ito na malapit na tayo sa gate. So somewhere here mag-u-turn na tayo. So again, double ingat kasi nga marami mga sasakyan dito. So baka dito na ako umikot. So ito na, kilometer 0 ulit. Check natin yung data sa Strava kung gaano tayo kalayo nakaikot. Ako kung makikita. Pero yan, 20 kilometers, 1 hour 27 minutes. Tapos average speed natin 13. Yan. So isang loop pa ulit.
Loop 2 done. 40 kilometers and 2 hours and 54 minutes. So after nito, uwi muna ako, lunch break, then resume loop 3 and loop 4. Hopefully kayanin ng loop 5. A few moments later. Yan, so dito tayo ulit sa kilometer 0. So loop 3, nag 1 hour break tayo sa bahay, nag lunch, ng tubig, nag-refill ng lagay ng tubig, nag CR na rin. Tapos ito na loop 3. Then mag-short detour ako mamaya sa Peloton kasi dumating na yung Izumi chain, papakabit ko na. Tara. So yan, kilometer 0 uli, done na tayo sa loop 3. Ayan, 61 kilometers, 4 hours and 27 minutes na running time. So tuloy na natin to, loop 4. Tuloy na rin natin ang loop 5 para 100 kilometers na. Palagay ko ito na yung mga aalis na ng probinsya. Kasi nag-iipon na yung traffic dito sa Biapon.
Spider-Man. If ever nandito kayo sa BF Homes, daan kayo dito sa Louis Pizza. One of the best pizza here. Pahinga mo na. Pahinga mo na. At ito na nga. So again, kilometer 0. Fourth loop done. Fourth loop. 81.37 kilometers, 5 hours and 56 minutes running time. So isang loop na lang, 100 na. Hey, ito na. Final push. Lapit na mag 100. Time. .11 kilometers. Running time 7 hours 17 minutes and 24 seconds. Average speed natin 13.88 kilometers per hour. Tandaan, ang gamit natin ngayon ay cruiser bike. Para makita nyo kasi inabot na tayo ng gabi. Medyo nakakalaspag lang nung pangalawa sa pangatlong loop kasi mainit. Ayan, finish na natin. Ayan o, sana kita nyo ako pero ay, nabot na tayo ng gabi. So yun o, na-achieve natin 101 kilometers. Ang goal ko lang sana today was mga 2 loop lang sana. Eh, sabi ko tuloy ko na. Ayun, nakalimang loop ako. So isang loop 20 kilometers. Naabot ako ng yan, 100 kilometers na. So century ride na to sa loob ng BF Homes. So kung taga South kayo, pwede nyo yung gawin to, BF Homes loop.
Message nyo na ako kung gusto nyong details ng ruta. Although madali lang naman. May mga lugar lang na ano na mga banayad ang ahon. Pero hindi mga lusong. Pero isang matinding ahon. Other than that, very balanced naman yung ruta. Ang magiging problem nyo lang talaga dito yung sa dami ng kotse. Hindi ko kasi natansya eh. Dapat ang ina-expect ko kasi konti na lang ang kotse ngayon kasi long weekend na. So inisip ko yung mga tao nag-aalisan na. So yun. Kung siguro nung Lunes ko ginawa to or Martes, baka ganun ang magiging scenario or bukas. So yun. Kaya ako nang naisip gumawa ng Century Ride. Syempre Century Ride bago mag birthday. So yun. Si birthday ko bukas. So at least may nagawa ako bago ako mag birthday. Ayun lang. Hanggang sa muli, ride safe and God bless.